So guys, umaambo na. Di ko alam kung titigil ako. Siguro hanap mo na ang masilungan. Ito na nga yung sinasabi natin guys. Ang lakas ng ulan. Lumakas na talaga siya. Vice in Manila, hindi ka ba nilalamig? Maulan ba sa'yo? Dito. Sabi na nga bang mag-stay na lang sa apartment eh. So by the way, handa naman na ako. Kasi nga may dala akong pamalit. Tapos pagdating ko doon ay magpapalit na lang ako ng damit. So wala nga lang pambaba. Okay lang. Kanina guys, bago ako umalis, okay yung panahon eh. Ito nyo naman, ang ganda-ganda kanina ng kalsada. Pero ang dami pa din nagmumotor oh. Naman, tumigil kaya muna ako. Kasi iba yung lakas eh. Kanina guys, bago ako umalis, okay yung panahon eh. Ito nyo naman, ang ganda-ganda kanina ng kalsada. Pero pagka ganyan palang palagay mo sa iyong loob, sundin mo na lang. Huwag ka nang pumunta. Kasi tamo, tulad yan, sobrang lakas. Iihi pa ako tapos hindi ko alam yung camera natin, baka bumigay pa. Lalim Ay nako, dahan-dahan lang po. So silong muna tayo sa gasolinahan. Kasi ay nako, di kaya, sobrang lakas. Alright, what's up mga kawasak? Halos isang buwang mahigit din tayong hindi nagkita oh. May mga inasikasa lang ako guys. So sobrang nakakatamad talagang magmotor that time. Kasi kapag may iniisip akong isang bagay na hindi ko pa tapos gawin, hindi ako makapag vlog. Tinatamad ako, gusto ko agad matapos yun. Ayoko mag vlog para magawa ko agad. Alam mo yun, yung mga bagay na kailangan mong unahin. So actually pwede naman talaga ako mag vlog kasi may mga days din naman akong libre. Pero wala noon ako lang talagang tapusin yan. So ngayon okay na naman. Last napunta ko na siguro ngayon ng Manila. O nga, punta tayo ngayong Manila. Nung ano pa sana to nung nakaraan pa, kaso nga lang itong mga nakaraang araw is bagyong bagyo, sarado yung mga opisina. So wala din kung pupunta ako ng Manila. So ngayon, saktong sakto Thursday, coding nung salakyan natin. Papunta tayong Manila. So kaninang umaga kasi akala ko hindi na ako matutuloy ngayon kasi tuwing may asikasoy lang naman ako sa Manila is nagmumotor lang talaga ako, no? Kasi napakahirap kapag kotse pa yung dinala mo sa Manila, saglit ka lang din naman dun. Siguro 2 hours ka din namang tatagal dun. Kapag nakamotor ka is napakabilis, no? Kumbaga yung traffic ay masisingit-singitan mo. Unang-una sa lahat sa gasolina din, no? Oo nga, komportable ka sa sasakyan, sa kotse, is yung gasolina mo naman is talagang hindi komportable. Unlike sa motor, itong full tank ko kanina 2 bars na lang to, nagpagas lang ako ng 200. So labis-labis pa to. So ilang kilometro lang naman doon sa pupuntahan ko. Kanina nasa 35 kilometers lang naman mula sa aking apartment hanggang dun sa opisina. Kaya kung magkokotse ako, siguro abutin ako ng 2 hours dun kasi alam mo na, traffic. Pero pagka nakamotor, 1 oras hanggang 1 oras at kalahati. Biruin mo yung 30 minutes na gap para lang sa mga dokumentong kailangan kong asikasuhin, no? Although wala naman akong dalang madami, kaya okay na din na nakamotor tayo. Yan nga lang, ang problema ko ay hindi pa naman totally okay ang panahon. Pero naisip ko nang pumunta agad para matapos na, 'di ba? May dala naman akong kapote. Kaya goods na goods lang tayo kahit abutin tayo ng ulan. Kita mo sa part na yun, no? Medyo makulimlim talaga. Talagang madilim, oh. Kita mo, nagpa-foggy-foggy pa. Kasi nga ilang araw nang maulan. Tapos ngayon hindi pa gasinong ayos kasi nga gawa ng hangin habagat. Kala ko nga may bagyo pa kanina umaga. Sana hindi naman baha na sa dadaanan ko. So grabe, na miss ko mag vlog. Na miss kong umimik sa helmet.
Yung helmet ko nga bumaho na eh, nag-amoy tambak na eh. Kasi yung last time na ginamit ko maulan din eh. Tapos itinabi ko lang, syempre nakuum yung amoy. So guys, ang weird ng ulan, no? Ulan na ba yan? Ulan na yan, ano? Patay. So ayaw ko kasing magkapote guys. Kaso nga lang mamaya is kapag kakailanganin ay magkakapote tayo. Kasi napakahirap bumiyahe ng nakakapote tapos hindi pa naman ganong kaulan, no? So antayin ko na lang munang abutin ako ng ulan bago magkapote. Although nakakataranta yun kasi may cellphone tayo na kailangan nating itago muna kapag lumakas yung ulan, no? Tapos yung camera natin na kailangan nating itago kasi ang hirap ipaglagay loob sa ating camera na although napapanood ko naman sa mga motovlogger kapag naka medium mode, yan o, tulad ng gamit natin yan, is pwede sa ulanan. Yun nga lang eh, may times pa din na hindi naman siya fully secured kapag naka medium mode, kaya ayokong i-try sa ulanan. Nakalagay lang naman dun is bawal ilubog sa tubig, pero ay gina din ang sigurado kasi hindi din naman ganong kamura ang bumili ng action camera. So guys, traffic na. So ngayon nga pala ay Thursday at di ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Walang pasok sa Metro Manila, kaya hindi tayo ganun sigurong matatraffic, no? Walang pasok mga estudyante. So may nadaanan din akong nagtatanggal din ng kapote. Siguro mali lang yung nakikita namin kanina na sobrang dilim. Hindi naman talaga ulan, fog lang, no? So pag inabutan naman tayo titigil tayo magkakapote. Ayoko din naman tumigil para intayin humupa yung ulan kasi sayang yung oras natin na maaga-aga tayong makakauwi. So dahil sa ulan, sa pag-aantay natin is madidelay tayo, no? So wala naman akong hinahabol na oras. Ang gusto ko lang is makapagpahinga ng maaga today at bukas ay tayo ay bibiyahe. So guys, napaka-swerte natin, no? Kakatapos lang siguro ng ulan dito. Kita nyo, basang-basa pa talaga yung kalsada. Unlike kanina dun, no? Diba kanina tuyo-tuyo? I mean, medyo basa pero halata mong kanina pa umulan. Pero ito parang kakatapos lang talaga ng ulan. Swerte, sana hindi natin masagupa yung ulan. Kasi yung ulan na yan parang dumadaan lang talaga eh. Tapos after ilang minutes, mga 10 minutes na pag-ulan, 5 minutes, umuhupa na agad. Yun, no? Ang daming bakbak na kalsada ngayon. So ewan ko ba kung bakit yung mga kalsada ngayon, yung mga yan, no, tulad yan, yung mga tinagpian na sirang kalsada is kapag umulan ng malakas ng tuloy-tuloy, kunyari mga 3 days na umuulan, 2 days, 3 days ganun, na sobrang lakas, babad na babad sila, is nababakbak ulit. Bakit ganun kahuna yung materialis na yun, yung mga pantapal nila sa bako-bakong kalsada. Kanina kasi nalubak na ako guys. Hindi ko napansin kasi may kotse sa unahan ko. Kaya yun yung tip ko kapag nakamotor kayo tapos medyo mababa yung motor nyo, is huwag kayong tututok dyan sa mga sasakyan o kaya huwag kayong bubuntot. Dapat kita nyo yung nasa unahan nyo. Kung medyo mabilis-bilis yung takbo nyo, mga 30 pataas na takbo nyo ganyan, is dapat kita nyo yung unahan nyo kung may lubak bang malaki. Tulad kanina, diba? Sumusunod na ako sa kotse tapos di naman niya iniwasan kasi nga lusot sa gitna ng sasakyan. Eh ako naman nasa bandang gitna ng sasakyan. Ayun, tumbok ko. Lagotok na naman ang likod na gulong ni Kawasaki. Yun lang ang mahirap kapag nakamotorsiklo ka, no? Pero anyway, napakaganda din at mabilis ang biyahe natin, no? Kaya nating sumingit-singit. Yun lang ang talagang advantages ng motorsiklo. Siyempre ang disadvantages is mas delikado siya kasi dalawang gulong lang kaysa sa mga kotse. So guys, nandito na tayo sa SM City, Bacoor. So ito nga pala yung binaha din, laging binabaha tuwing sobrang lakas ng ulan, no? So buti ngayon hindi na ulit baha dito kasi nang talagang tagbagyo ay walang makadaan dito guys. Hindi talaga makalusot dito ang mga motorista. Yan, baha dito mismo, no, sa Bacoor. Napapanood ko dito sa balita eh.
ito sa SM City Bacoor, yung tapat mismo, na kapag ka talagang may bagyo ay bumabaha. Oh my goodness. So hindi ko alam ngayon no, kakagulat lang ngayon yung mga hindi binabaha dati no, pero ngayon talagang binabaha. Ang dami daw, first time na bahain ngayon. Ito, baha pa nga dito sa isang part na to dito sa Bacoor oh. Pero buti hupa na, passable na yung mga sasakyan no. So hindi ko alam bakit na padami ng padami. Ay baha pa sa loob Grabe guys. Hindi ko alam kung bakit padami ng padami yung mga binabaha ngayon, na mostly hindi naman talaga bahain na lugar no. So syempre hindi din naman natin masisisi kung bakit binabaha, kasi kasalanan din naman ng mga tao kung bakit tayo binabaha no. So meron pa ditong konti, pero ayun nga, passable na naman sa mga lahat ng uri ng sasakyan. Ako, delikado tayo. Huwag kang titigil, mababasa ang paa ko. Naka-crocs nga pala ako ngayon, pero may medyas ako, kaya huwag muna kayong titigil sa gitna guys. Basat kaya? Ay putang bastos naman to. Hoy, baha baha. Kuya, dandahan naman, naka-medyas nga ako So anyways, ano naman, passable na. Yun lang naman yung part na baha no? Tsaka dito sa loob na to ano, subdivision yun. So guys, hindi ako nakaka-experience pa ng ganyang baha na lugar no. So never in my life pa na nakaranas ako ng pagbaha kung saan ako nakatira. Pero buti yung aking apartment na tinitirahan ngayon ay hindi naman siya bahain no. Yung lugar na yun medyo mataas-taas. Pero yung mga kaibang barangay, so guys, binabaha. So ngayon wala naman akong problema, kasi yung pwesto ko naman ay nasa second floor, pero yung kotse natin tsaka motor ay nasa baba. In case na, wag naman sana, in case na bahain yun, ay lubog talaga yung kotse natin at saka motorsiklo, itong ating si Clicky. Bastos talaga nun kanina pa yung joyride na yun Ito, baha na naman guys So guys, umaambo na. Di ko alam kung titigil ako. Siguro hanap mo na masilungan. May baha guys So sa motor ko naman is twice pa lang na naranasan niya ang gantong baha. Pero mas masaklap yung una kong naranasan guys, sa may part ng Marilao ata yun. My goodness, ang kalbaryo ng traffic ng bagyo. So wala nabuso natin ang kalikasan Hindi, pagdusahan naman natin ngayon. Yun lang yun guys, yun lang ang problema. Alright guys, tayo ay diretso na. So umulan kaya tumigil ako doon para magkapote, para tuloy-tuloy na tayo sa biyahe no. Yun lang mahirap, nagmumoist kapag umuulan, nagmumoist yung ating visor no. So malayo pa naman tayo, ilang kilometers pa ba to? Ay 19, malapit na to. Pero hindi tayo makabilis ng takbo kasi nga kita mo naman yung kalsada napaka-delikado niyan sa motor. Lalo yung hulihang gulong natin ay medyo kalbo-kalbo na no. Hindi pa tayo nakakapagpalit Hindi ko nga alam kung ano yung ipapalit kong gulong Wala nang hubadan tong kapoting to hanggang mamaya na to. So yung medyas kong nabasa, ayun, tuluyan ko ng tinanggal. Las Piñas City. So buti hindi baha dito no. So feeling ko binabaha din to. Hindi ko lang alam kung saang lugar yun sa Las Piñas. Yung napanood ko sa balita na lubog din sa baha no. Grabe na yung baha na yan. Pagkahikasan talaga yung gumante talagang magsisisi ang lahat ng tatamaan. Ay grabe ang taas pa nga ng tubig dito sa Las Piñas Ilog naman yan, di ko lang alam kung anong tawag doon sa ilog na yan, pero ang taas pa ng level ng tubig niya. Di naman yung ganyan dati kapag dumadaan ako dito. Umuulan na naman. Yung kapote ko nga pala, medyo tumatagos yung tubig kapag sobrang lakas ng ulan. Parang mas gusto ko pang bumili nung katulad kay Reed Motovlog, yung kulay green niya. Mas maganda, kitang kita yan sa kalsada Kaso nga lang is ang mahal ata nun, 1,000 din.
Ito na nga yung sinasabi natin guys. Ang lakas ng ulan, lumakas na talaga siya. Kaya good thing din na nakakapote tayo, no? Di kaya masira tong GoPro natin, no? Tanggalin ko na kaya, kasi baka masira eh. So wala naman akong titigilan dito. Okay lang ba yung kapote ko? Dami ko pa na problema, murang kasi. So buti pa tong cellphone natin, no? Safety na yan dyan, sa plastic ng yellow. So yung camera ko ay hindi ko sigurado, pero malalaman natin pag buhay pa naman ito mamaya, edi ayos. Kaso nga lang, kung masira to, wala tayong pamalit guys. Nang pinapanalangin ko lang naman ay wala sanang baha tayong madaanan ngayon. Yung slight na baha lang, pwede na yun. But it's been in Manila, hindi ka ba nilalamig? Maulan ba sa inyo? Bububuhat dito. Walang iya. Nakakatakot magpabilis sa gantong klaseng kalsada, oh. Parang ang dulas-dulas niya, tapos yung gulong ko ay medyo vocals pa. Uy, tamang pa 60-60 lang, pero mabilis to, ha. Akala ko ba hindi traffic ngayon kasi mga walang pasok, pero traffic pa din. Pero kaya lang yan, nakamotor nga naman tayo eh. Pero mas masarap, nasasarapan akong bumiyahe sa gantong panahon, ha. Huwag naman yung sobrang lakas ng ulan, no. Kapag ka point A to point B lang naman yung pupuntahan ko, parang mas masarap tong gantong maambon-ambon. Kasi hindi siya mainit guys. Hindi tulad kapag tamo gantong oras siguro maano yan eh, mainit sobra. Pero pagka gantong maambon eh, makulimlim yan, no? Kita nyo yung kalangitan, no? Malinaw ba tayo? Kasi kanina pang nauulanan yung camera natin eh. Pero yung ganyang kalangitan, no? Parang di mo maaasahang gagawa ng maganda ngayong buong maghapon. Oras natin ay 11:17 pa lang ng tanghali. Pero ganito na yung ano ng panahon, I mean yung ganito nakadilim dito guys. Dahil sa aking nakikita ay parang napakalakas nitong ulan na to. Dapat medyo ano lang tayo sa flyover ngayon. Sa bagay madami naman sasakyan, hindi tayo mapapahid ng malakas na hangin, no? Kasi ang biglang humampas ng hangin kanina, nabigla ako dun. Tingnan nyo naman, oh, walang maaninag, oh. Ay naku, ayoko dito. Teka lang, uuna ako. Baka mapahid ako ng hangin eh, diretso ako dyan, oh. Taas-taas nyan. Dito bad weather eh, bad weather dapat to. Mas masarap na lang ay matulog. So ngayon guys ay nagga-grab na nga pala ako. Hindi lang ako nagba-vlog kasi nga pinag-aaralan ko pa yung vlog. Yung grab. Kasi grab car ha, hindi sa motor. Kasi nga ang hirap masyado sa lalamove. So panay naman ako reklamo pag nahirapan ay aayaw. Hindi naman sa ganon, no. So hinangad ko lang naman ng mas magandang kita, tapos mas masarap na pwesto. Although kung magkakampanya ako ay hindi ko naman yun magagawa agad. So ngayon naisip ko mag-grab. Iba-iba naman yung sweldo kaysa sa motorcycle rider kapag ka nag-grab, no? Iba, parang triple ang kita, doble o triple. Tapos umulan umaraw pa. Yun nga lang, ang kalaban mo nga lang ay traffic, tapos baha. Ayun. Dito tayo guys, matraffic masyado dyan. Labang gasolinahan dito, ihina ako eh. Ay shit, baha, oh. Baha sa Manila. So hindi naman na pwede ako bumalik kasi nga ang layo ko na. Mas malapit na yung pupuntahan ko ngayon kaysa sa ibabalik ko sa apartment ko. Nakakadaan kaya? Ay lusot naman, no. Naks. Ayan, balang yun eh. Pag mga gatuhod na ba, saka tayo aatras. Pero pagka ganyang para sanaw nga lang yan. Yabang eh, no? Tapos mamaya naman papalinis ng panggilid. Tamo, buti pa dito hindi ganun kasikip. Kaso nga lang, ingat kayo dyan sa baha. Kasi hindi mo kita kung may malalim na kalsada. Kaya minsan yung iba nagsisemplang sa motor eh.
Kasi akala nila pantay-pantay lang, tapos pagdating nila dun sa gitna may lubog palang part. Ayan, semplang ka ngayon. Binangabang mag-stay na lang sa apartment eh. So by the way, handa naman na ako kasi nga may dala akong pamalit. Tapos pagdating ko doon ay magpapalit na lang ako ng damit. So wala nga lang pambaba. Okay lang, at least yung pantaas natin is masisafe na mamaya, no? Yan, no? Pero mabababaw lang naman. Huli, beating the orange light. So may ramdam ko tumatagos na yung tubig sa loob kasi nga ang lakas din naman ng hangin. Lakas ng hangin. Red light camera in 480 meters. So feeling ko basa na yung betlog ko, guys. Ina, papunta pala ako sa opisina, basa na agad ako. Di bali kapag pauwi wala akong problema kahit na mabasa na lahat sa akin. Mas maganda lang kasing may gantong protection na kapote para yung hangin kasi ay hindi direkta sa'yo, no? Parang magiging windshield mo na lang siya. Tapos yung lamig naman ng katawan mo is okay lang naman kapag nabasa. Wag lang talagang mahahanginan kasi dun talaga mostly nilalamig, no? Okay pa naman yung ating camera. So kagandaan lang dito kapag umuulan is walang masyadong nanghuhuli, no? Kahit magpa-serving ka dito, walang problema. Pero may nakita akong mga naka-duty din na MMDA eh. Woo! Basa na tayo, guys. So malapit na naman na, 6 kilometers na lang tayo diretso dyan, guys. May camera dyan. Ay naku, nababasa yung ano ko, yung bato ko. Patalikod kasi yung hangin. So sana hindi baha dun sa ano, pinangangamba ko dun sa paparkingan ko. Parang binabaha yun eh. So sana naman hindi. So epekto lang daw naman to ng hanging habagat. Itong pabugso-bugsong ulan na yan. Ang enteng naman malayo na eh. Pero ang dami pa ding nagmumotor, oh. Naman, tumigil kaya muna ako kasi iba yung lakas eh. Kanina, guys, bago ako umalis, okay yung panahon eh. Ito nyo naman, ang ganda-ganda kanina ng kalsada. Tapos dito, oh, grabe. Partida, yellow rainfall pa yan. Parang ganun. Karabihan na, guys. Ngayon ako nagsisising, ngayon ko inasikaso yung gagawin ko. Para kasing hinihila kanina ako nang pumunta ka at hindi, ano, yung aking isip, no. Pero pagka ganyan palang palagay mo sa iyong loob, sundin mo na lang, wag ka nang pumunta. Kasi tamo, tulad yan, oh, sobrang lakas. Iihi pa ako, tapos hindi ko alam yung camera natin, baka bumigay pa. Uy, oh, lalim, oh. Ay nako, dahan-dahan lang po. So silong muna tayo sa gasolinahan kasi ay nako, di kaya, sobrang lakas. Ay nako, ihi muna, ihi. Mail, yun tayo sa mail. Sana lang hindi baha dun sa parkingan kasi nung minsan binaha dun eh. Itatago ko na muna kasi baka naman mababad ng ayos, may magka-problema pa tayo, no? Sige, yun lang muna. Tago ko lang ating camera. Ay nako, ano ba yung vlog ko, guys? Kanina nasa Bagyong Enteng lang tayo, pero ngayon nasa Bagyong Heli na tayo. So by the way, hindi na ako nakapagbukas ulit ng camera that time kasi hindi na talaga tumila, guys. Hanggang sa pag-uwi ko, basang-basa ako. So ngayon ituloy natin na syempre pa Manila na naman tayo. Kaya ayusin ako sa account ko sa Grab kasi hindi ako maka-pay out. So nakapunta na ako isang beses doon. So actually sa Alabang tayo pupunta eh, sa Muntinlupa. Nakapunta na ako doon, tapos binigyan nila ako ng email, sinenda nila ako ng email para doon i-submit yung ibang application
ibang requirements para sa KYC para maka-pay out tayo, no? So ngayon sabi nila is 2 to 3 days. Antayin ko daw ng ganun, pero 2 weeks na. Wala pa rin. Hindi ako maka-pay out. Wala na akong pang gasolina sa sasakyan. Kaya kailangan ko talagang ipaayos ulit at itanong doon ano ba yung kulang. Ang mahirap lang kasi doon, hindi agaran yung ayos eh. Mag-aantay ka pa talaga ng 1 to 3 days, ganyan, maximum of 3 days. Pag wala is Santa Claus naman, nagbigti na. Pag wala pa din sa 3 days is hindi ko na alam or babalik sa kanila. Nag-resubmit na din ako nung doon sa binigay nilang email, sa link na binigay nila. Nag-resubmit na ulit ako, baka ako kasi na denied lang, no? So ngayon wala pa din. So guys, buti na lang hindi umulan. Nandito na tayo sa South Park District. Ito nga. So dyan tayo pupunta sa Grab diyan sa loob. Ano ba yan? Bakit traffic? Counterflow na nga lang tayo. Motor lang naman tayo eh. Ito yung kagandahan pag nakamotor eh. "45 minutes ko din tinakbo." Sana may parking pa, no? Thank you. Hindi kasi ako sanay dito. Paborito ko to eh. Tama, buksan ko yung helmet. Kung malakas tambutso mo dito, sarap dito bumomba. Woo! O diba? Mamaya mahuli tayo dito. Yung diba? Labas na. Iba data dito 20 petot. So di ko sure, limat ko na eh. Ngayon ay tamo, hindi ko makuha yung ano ko sa Grab. Dapat, ayun, upgrade. Alright, pwede ko na i-upgrade guys. Mamaya ayusin ko sa daan, okay na. Thank you. Takot naman. Di ko din ma-upgrade ngayon kasi kailangan ko yung isa kong cellphone. Yung naka-registered na number kasi dun sa application ko is nandun sa isa kong cellphone. Kasi delikado kapag nandito lahat sa isang cellphone. Paano kung sakaling masira or manakaw, ma-snatch? So araw-araw kasi tayo nasa lansangan, kaya nakahiwalay yung personal na phone ko. At yung mga apps ko naka-register ay nandun sa kabilang yung apps ko naka-register, yung number nun is nandun sa kabilang cellphone, para kung sakaling wag naman sana na na-snatchan tayo or kung ano man, is pwede tayong i-retrieve ng agad-agad gamit yung isa nating phone. So ngayon i-upgrade ko lang. Okay guys, ayaw niyang mag-upgrade. Try again later daw eh. So sige, mamaya ko na lang i-upgrade pagdating ko sa apartment, no. Okay na, sana makaka-cash out na ako, no, kasi talaga may paggagastusan ako bukas. Wala na akong panggastos. Star Mall, Alabang, Muntinlupa. Grabe ang sarap magmotor, no, kapag ang tagal-tagal mong nagsasasakyan tapos makakapagmotor ka, talagang nakakapanibago. Itong hirap sa Manila eh. Hindi tulad sa atin, no. Aminin nyo, sa mga taga-probinsya is kahit saan ka lumiko no, walang problema, no, kasi dito kanya-kanyang daan yan. Pagka nagkamali ka, nakita ka ng enforcer, yan, 1,000 yan, gar. Buti medyo sa ulo ko na tong daan na to. Abot tayo 10 seconds. Yan lang mga kawasak, no? So siguro hanggang dito na lang. Dinugsong ko lang talaga yung vlog ko nung nakaraan kasi hindi mabubuo yun nang walang outro. Ang pangit naman kung i-voice over ko na naman yung dulo. So lang mga kawasak, na-upgrade na ang ating Grab. Wala na tayong problema.
So soon, may mga decision ulit ako sa buhay na hindi ko muna pwedeng sabihin ngayon. Alam niyo, nasa under exploration ako ng ano ba yung mas makakaganda para sa buhay ko. So malalaman niya lang sa aking vlog, mga kawasak, yung mga susunod kong hakbang na mas makakabuti sa ating buhay. So yun lang mga kawasak, ano? Ride safe always sa inyong lahat. At sana makapag-rides na ulit tayo sa malayo. So I hope next month makapag-rides ako, guys, no? Kahit dyan lang sa Kibyang Tunnel. Okay, sa Batangas. Then lang, ride safe always and peace. Let's go.